he intends to return to clear his name. However, in light of recent developments na nakikita natin that some elements, hindi ko nila lahat, alam ninyo, marami akong kaibigang mga pulis. Kaya lang, well, galing ako sa DILG, as some of you know. I was there for a year. I was assistant secretary. Alam naman natin ang kultura, syempre, pag may orders from above, you have to implement it. In light of recent developments where the rights, not only of Congressman Teves, but of others associated with him, were trampled upon, may malaking concern na sa security niya. So, he's weighing the pros and cons. Pero rest assured, Wilson, kung nandito sa Pilipinas na yan, hindi papipigil yung magsalita. Kilala mo naman si Arnie. Nasa Amerika daw? That is the last information. Although parang may iba yata impormasyon si Secretary Remulla. Saan daw? Sabi niya, ano ba sabi niya? Asian country daw. But I don't know that. Asian country. Siyempre, as the head of the Justice Department, mas marami siyang resources kesa sa amin. Yes. May NBI siya, they have links with Interpol. So, as far as I know, nasa Amerika. That is the extent of my information. Wala pang plano, anong Ikaw, schedule? Toby, ano bang alam mo? Anong alam mo? Anong marites natin? Last I heard, yes, and pursuant to the request na hiningi niya from the yes, House from the of Representatives, yes, he traveled to the U.S. for stem cell procedure. So that is as far as I know. And California, New York. I am not too sure where in the U.S., but that I suppose the House of Representatives should know because he requested for a travel permit for him to travel to the U.S. Yes. May tanong na. Sino? Sige. Siya muna. Ladies first, ha? Tapos sunod. Pag-identify full name para, yes, name and organization. Yes. Pag-online. Good morning. Yeah. Angie De La Cruz, Filipino Star ngayon. May lumabas po na report na si Senator J.V. Ejercito saying that the 5 of the 6 na bantay na pulis ni Governor Digamo is absent during the crime. Any comment, Attorney Topacio? Yun ang headline sa dyaryo ngayon. Bakit nawawala yung mga police escort daw ni Governor? Anong comment ninyong tatlo? Well, hindi namin alam. We have no... Well, I'm pretty sure si Congressman Teves has no hand kung bakit biglang nawala at saka he has no information as to the security detail of Governor Digamo. I think the proper person to be asked would be from the governor's side, no? We have we have no hand in his security details. Which is also, we are also questioning that, no? Kung bakit biglang nawala. And they're supposed to be with either the PNP or the military. So bakit nawala? It's also a big question for us. Yes. Last question. Sinasabi po ni Speaker Romualdez na yun nga, humingi po ng extension si Congressman Teves. Extension for the extension sa kanyang bakasyon. So sabi po niya, wala nang bakasyon, extend. Umuwi na siya. Dapat. Any comment po? Yes. No, gaya na sabi ni Attorney Topacio, I'm sure, and as I personally know Congressman Teves, he would return, no, and to answer all these accusations against him. But of course, makikita nyo naman that even before this incident, he already predicted that there's already a security threat to his person and to his family. So hindi naman ito after the fact na kwento eh. It was already predicted way before this incident. Tinanggalan siya ng kinancel yung kanyang mga lisensya ng kanyang mga barel. So that is already a sign of a threat to his safety. No. So we do not know, but definitely he wants to return to answer these accusations. We just have to secure his safety and the safety of his family before he could really decide fully when to return. It's just a matter of when. If he will return, yes, he will return. It's just a matter of when. Idagdag ko lang, just to show you how scary the situation is. Yung the day before the raid, yung isang anak niya gustong bumiyahe.
from Dumaguete yata to Manila. Alam nyo, pinigilan ng pulis without rhyme or reason. Tinatanong niya, bakit po? Am I under arrest, etc. Wala. Hindi lang daw pwedeng bumiyahe, sabi nung provincial director. So medyo pagka ganyan ang mga sitwasyon, medyo nakakatakot na yan Nakikita nyo na medyo harassment na. Nakakatakot na yung sitwasyon. Anong pangalan daw ng anak? Si Kurt. At alam niyo, si Attorney Toby, by the way, is a childhood friend of Congressman Teves. So, childhood friend ka? Oh, if there's someone who knows this person, it would be Attorney Toby. So, kaedad mo halos si Congressman? He's a classmate and a batchmate back in high school. Wow. Hindi po. Hindi po tayo. So, pag alam mo na kung kailan babalik, papuntahin mo dito Yes. Para magtatanong ng media sa kanya ng tanong. Hindi pa, papipigil. Oo. Ay, may tanong dito naman. Paki-introduce yourself again to... Pagsalita ko na 25. Yes. Attorney, sa mga tatlong abogado, just for the record, na nirelease ng House of Representatives from the Office of the Sergeant at Arms, yung travel authority ni Congressman Arnie Teves ay February 28 up to March 9. Humingi nga siya ng extension gaya ng sinasabi ni Ma'am Angie. Hindi siya pinagbigyan ni Speaker. Now, itong balita namin sa Congress, nag-order na si House Speaker Martin Romualdez sa House Committee on Public Order and Safety headed by Congressman Dan Fernandez na mag-conduct na ng investigation regarding doon sa involvement ni Congressman Teves sa Digamo murder case. Any comment? Well, actually, we welcome that if the inquiry is going to be impartial. At least, mga colleagues niyan, kilala siya niyan. At yun nga, unang-unang magandang question, bakit walang security si Governor Digamo? That is one thing you cannot blame on Congressman Teves. Ang may control ng police escorts ay PNP. And by extension, the PNP is under the DILG. Kung mga ganyang questions, we welcome that. We welcome an impartial, a free probe on the circumstances surrounding this incident. Ang katulad po ng sinabi ko kanina nung nakapanayam ako ng isang stasyon, ang panawagan ko lamang kay Speaker Romualdez ay bigyan po yung panig ni Congressman Teves ng boses doon sa inquiry na yan, sa investigasyon na yan, para mailatag din po namin yung mga questions na sinabi namin sa inyo that need to be answered, plus some information. Actually, we are already reaching out to the office of Speaker Romualdez kasi may mga pinaparelay nga si Congressman Teves for his ears only. Para maintindihan naman niya yung sitwasyon. Kasi sabi niya, come home si Congressman Teves, but he may not have been apprised of the complete situation with respect to the security concerns of Congressman Teves. Wala siyang firearms, nirevoke ang LTAP, wala siyang security escorts, nire-raid yung mga bahay niya. So, I think yung mga concerns niya as to his security are valid at dapat po malaman ito ng pamamahala ng ating Kamara. Okay, sir, just a follow-up. Being the legal counsel of Congressman Teves, you are also aware that the travel authorities nag-expire last Thursday, which is March 9. So, there is no extension coming from the Office of the Speaker, from the Sergeant at Arms. So, as of now, magse-session sila mamaya as according to House rules, magiging awol siya kasi wala na yung travel order. Is there any communication from Congressman Teves, being the legal counsel of the congressman, na kung nasaan siya, ano ang status niya ngayon dahil wala na siyang travel order? Unang-una, yung travel order, administrative lang po yun. Okay. It cannot detract from the right of a citizen to travel. Siguro may administrative sanctions on the part of the House leadership, but that is the extent of it.
Ngayon, kaya nga po sabi ko, I'm reaching out. I want an appointment kahit 5 minuto lang, siguro naman hindi ipagkakait sa atin ni Speaker Romualdez to relay certain matters for his ears only. I regret that these matters these are matters that I will be unable to divulge publicly. Pero kung si Speaker Romualdez na magsasabi, hindi naman natin siya pipigilin after it is relayed to him. Discretion na po niya yon. But sabi ko nga, well, kaya nga wini-weigh niya eh. He is torn between his duty to represent his district and his concerns for his security, his family security, and the security of people close to him na nagiging collateral damage dito sa insidenteng ito. Sir, Jimmy Mendoza ng Diesel Sunset Radio. Matapos ka naman. Hindi. Sabi ko, nagkakamali ako sa inyo. Magkamukha kasi kayo eh. Ang bihira, akala ko. Papalap lang na sa tinanong ni B kasi may mga marites lang na lumalabas na si Governor Digamo saka si Romualdez, magkakamag-anak yan. Nakarating na ba sa inyong kalaman? Kaya gano'n na lang yung panggigibit. Hindi ko pa alam. But anyway, well, that should not color the actuations of Speaker Romualdez. Alam nyo, we have faith in the impartiality of Speaker Romualdez. Wala pa naman siyang ipinapakita for us to believe otherwise. He's the leader of the House. Therefore, he should protect the interests of all congressmen. At dapat siya yung parang padre de pamilya. Yun nga po ang one of the things that we want to appeal to Speaker Romualdez na tingnan naman po natin, pangalagaan naman natin yung ating mga congressmen, lalo-lalo na po, notwithstanding na kung ano-anong lumalabas, sinabi na nga ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Napakadali magturo, kahit sino pwede mong ituro, sabihin mo si ganito, si ganon. But after all is said and done, alam nyo, well, modesty aside, napakarami ko nang nakita niyan eh. And I was personally involved. Yung kay Governor Reyes, di ba? Yung nakikita niyo naman yung pattern eh. Sa Palawan yun. Sa Palawan, oo. Yung media frenzy, may feeding frenzy sa social media, ang daming lumalabas sa mga instant experts. At the end of the day, na-vindicated. Ruby Rose Barameda. Yung tax case ni ERAP, 2.9 billion. Ang dami-daming nagsasalita noon. Vindicated din. More than 3 or 4 years ago. Si Mrs. Arroyo. Si former President Arroyo, di ba? Kagulo noon. Kaya ganito, kaya ganon, kinasuhan ng electoral sabotage, binigyan ng bail ni Judge Mupas dahil mahina ebidensya, binash si Judge Mupas, then para makulong ulit, binigyan ng plunder, di ba, vindicated. Mismong si Pangulong Marcos, he should know this. Ang dami-daming accusations against his family, magnanakaw, tax evader, etc., human rights violators, wala namang conviction eh. So, when all is said and done, talagang walang makapagsasabi, lalo na in the heat of the moment, when passions are running high, kung sinong may kasalanan, sinong hindi. Korte lamang. So, yun po ang sinasabi ko. Let's chillax lang tayo. Attorney, dagdag lang, hindi ba panggigipit yung ginagawa ni Speaker, yung naglabas kagad siya ng travel order para sinuspindi niya kagad yung travel order at cancellation, agad niyang sinabi, on air, TV, radio, lumabas po yan na kailangan umuwi kagad siya na harapin yung kanyang kaso. Sa tingin niyo pa, hindi ho pang gigipit yung ginagawa niya? Well, para sa amin, parang he's just doing his duty. It was just an appeal. Kaya nga sabi ko, he may not be in full possession of all the facts. Kaya nga po, I'm trying to reach out to his office, makausap siya 5 minuto, at ma-relay sa kanya yung mga impormasyon for his ears only para maunawaan po niya. We still believe in the impartiality and the fairness of Speaker Romualdez. Kilala ko siya personally from Mrs. Arroyo. Maayos naman pong tao itong si Speaker Romualdez. Ako nga eh. Sabi niya you have information. Sabi niya may information kayo for the ears only of the Speaker. Kami ni Toby pupunta ron. Wala natin Toby. Nagkaano na ako. Sabi niya, hindi, 4 years only nga eh. Sabi niya 4 years only, it's about the security ba niya, safety ba niya? Yes. May threats ba siya na talagang hindi chismis na threat? Hindi. Katulad naman nung di ba sinasabi nila,
Noong una, maraming hindi naniniwala. Ire-raid siya, magpa-plant ng ebidensya. O yan na. Ha? I mean, nakaka-insulto naman sa intelligence na alam mo nang ire-raid ka 2 months before. May 2 buwan ka para itago. Hindi mo tinago, pati yung murder weapon nandun sa bahay mo. Hello? So you're denying the... Sa laundry room pa. Sir, are you implying, sir, na Dodong Alan ng Radyo Aguila? Yes. Ang ibig mo sabihin, sir, na yung mga nakuhang armas, planted? I'm not implying, I'm saying planted Oh, on. okay. Sabi ho ninyo kanina rin, sir, sagot niyo na po yung tanong ko, unang tanong actually. Itong pangalawang tanong ko, sabi po ninyo kanina, hindi tama yung proseso. Yung pag-search ng mga bahay, ano ho. Ang tanong ko po rito, how are you sure na optimistic po ba kayo na maaaring ma-technical? Yun hong pag-raid kasi hindi ho sa proseso, wala sa proseso. At maaaring ma-technical po yan, sir. Well, pag titingnan mo kasi yung procedure, malinaw na dapat susundin yun to the letter. Okay? So malinaw na hindi sinunod halos lahat ng procedure bago maggawa ng valid search. In fact, constitutional right yan na talagang dapat sundin. Pangalawa, yun nga, sabi nga mismo ni Atty. Tomasio, siya na mismo nag-surrender ng mga baril. So ibig sabihin, wala na dun yung baril. So, kaya talagang personally, alam mo na wala na talaga dapat makikita doon tapos biglang magkakaroon. Diba? Sala sa lamig, sala sa init po to, sir. Kasi, ito sir sa panig ho ng pamahalaan, o pwedeng pagdudahan din na sinadyang ginawang hindi tama yung proseso para ma-technical. Is it possible po pwedeng angguluhan ng media na ganon? Kasi, yung alam nila yung procedure, pero hindi nila sinunod, maaaring ma-technical. Kayo sinasabi ho ninyo na hindi tama yung proseso. Kung aminin ng pamahalaan, pagdududahan na posible sinadya. Well, hindi yan ng side ni na Congressman Teves kung hindi sinunod. And kung titingnan mo rin naman talaga, maraming kaso na rin na kaya nadidismiss dahil hindi sinusunod yung procedure. No, kasi very strict, gaya ng sabi ko, that's a constitutional right of every citizen na against illegal search and seizures. So talagang ginagawa yan na dapat ay sundin to the letter. Any violation of any of the procedures provided by law would be a ground against the searching team. May pelikula yan sa Hollywood. So kung yan ay sinadya o definitely hindi yan parte sina Congressman Teves kasi hindi naman niya siguro para sarili niya paplantahan niya para lang makalusot dito, di ba? Kasi sabi magkamag-anak. Diba? Well, hindi. Ang sinasabi niya magkamag-amak ay si Governor Digamo at saka si Speaker. So nothing to do with Congressman Teves po. May tanong? Yes. Idadagdag ko lang, tama yung sinasabi ni Atty. Toby kasi in a constitutional government, yung pumasok ka sa bahay ng may bahay at halugugin mo is the rare exception rather than the rule. Kaya the right of the people to be secured in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable. Yes, oo. Kaya, kung ikaw ay gagamit ng exception dun sa the right of the person to be secure in their houses and effects, sundin mo, strictly construed yan against the government in favor of the citizen. Kanya nga, dito yung sinasabi ko, 2021 pa to. Section 8, Rule 3 ng Administrative Matter 21-06 at 08-Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court in the exercise of its rulemaking powers, dapat may body cam. Pag walang body cam at nag-search, a motion to suppress evidence may be filed. Yun ang sinasabi ni Atty. Toby na talagang strictly follow dyan kasi derogation of the rights of the citizen in their houses. Anong legal action?
Well, yung nga, gaya na sabi, we have a right to suppress those evidence, no? Pero syempre, iintayin muna namin kung ano talaga yung ipepresenta nila, no? Gaya na sabi, we cannot base it only on social media kung ano talaga. So, iintayin din lang natin kung ano kanilang actually ipepresent, no? Mabalik ko lang, no? Yung sa sinasabi nyo na bakayaan ay scripted. Pero ang sa akin naman dito ay kung talagang kasi bago ka mag-apply na search warrant, ibig sabihin, meron ka ng probable cause ka eh. Meron ka ng, alam mo na meron ka, kaya nga meron niyang mga testigo na pag nag-a-apply ka. Ibig sabihin, sigurado ka na merong makikita dyan. So at alam mo na talaga kung saan makikita yan doon sa kung saan ka mag-search. Kung tunay nga na talagang meron silang probable cause na meron man lang doon na makikita, wala naman sigurong masamang sundin yung procedure to the letter, di ba? Ibig sabihin, kung talagang alam nila na meron talaga, hindi dapat sinunod na nila yan to the letter. May body cam, at saka kung ano talaga yung nakalagay sa kanilang protocol, dapat sinunod. Di ba? Kasi, ibig sabihin, sigurado silang may makikita eh. So, ang tanong ko, bakit hindi kailangan sundin? Di ba? Good morning, Juvie de Guzman, DWBL, Margo TV. Nakakalungkot, no, nakikita natin kung gaano kababaw ng pagpapatakbo ng batas. Pero si Atty. Topacio kasi nakapagtuturo ng magandang batas. Nakikita ko. Attorney, nakakalungkot na hindi nasunod yung protocol na tama sana. Pero biktima rin kasi ako ng ganyang problema eh. Kaya po ako nag-bat in at gusto ko lang pong malaman, kung ganito ho ang patakbo dito sa ating gobyerno, bilang abogado, kayo po, kasi ano pong uunahin ninyo? Kasi naglalabasan nun sa social media, ang ukol doon sa mga bodyguard na tumakas at merong bodyguard na nagte-testify o against kay Congressman Teves. Aware na po ba kayo rito? At may kaso po ba ukol dyan sa nilalabas nilang mga detalye? Yun nga wala just to show you how loose they played with the rules. Meron dong search warrant na nakalagay lang ang hahanapin granada. Pumasok sila, nakita nila nga yung licensed firearm na nirevoke daw. Walang granadang nakita. Hindi pwede yun kasi nakalagay sa batas, yung warrant must identify and describe the person to be seized or the houses and things to be seized. Safeguard yun Pag sinabi mong granada at wala ka nakitang granada at kinuha mo hindi granada, hindi covered dun sa warrant, hindi valid yung pagkuha mo noon. Masyadong makutino ang batas. Ngayon, ang dami kasing ang chismis, kaya tinuturo siya kaya hindi. Sa amin, mag-file na kayo ng kaso para makita na namin ano bang ebidensya nyo. Kasi, kaya katulad nung sinasabi nila, itinuro daw, Teves tagged as mastermind. Walang nagtatag May inambush interview sila. Sabi, may kausap po kami, si Marvin. Sabi, si Congressman Teves daw, hindi naman acceptable yun Hindi admissible yun anak ng teteng naman buhay to. Demanda nyo na, kung may kaso kayo, ihaharapin namin. Lay your cards on the table, hindi yung inuutay-utay nila, puro chismis, puro ganito. They're attempting to demonize the person. Kawawa naman. Okay. Fundamental fairness dictates na kung kung tingin mo may krimen, ilatag mo ebidensya mo, sagutin namin. Then, punta tayo, tingnan natin kung may probable cause. Yun lang naman ang hinihingi namin. Okay, attorney, kasi tatlo po kayong mga makikisig na abogado dyan. Importante ho ng mga sagot na legal. Alam natin na ang pag-send ng warrant of arrest dun sa mga, sabihin natin search warrant, ika nga, dapat nandun yung taong bibigyan ng search warrant, right? Wala ho dun. Yun po ba illegal na pinasok nila yung bahay na wala naman ng search warrant for the addressee? Anong may sasagot ninyo bilang abogado? Thank you. Hindi naman po talaga kailangan kasi na yung may-ari ng bahay yung nandun Ang hinihingi lang naman po kasi talaga ng batas ay may witness po tayo, dalawang witness na magte-testify na tama yung ginawang search sa bahay. Kaya lang po ang nangyari dito sa Bayawan, sa lahat ng mga properties ni Kong Teves, hindi po talaga nila sinunod. Kailangan po kasi talaga natin ma-emphasize na nung una po, meron po kasi silang tinatawag na clearing team. Yun po yung napaka-highly irregular bago po nila in-implement mismo yung search. Pinagbawalan po lahat ng mga tao ni Kong Teves sa bahay, pinalabas, kinordon po sila sa isang lugar lamang. Tapos
meron pong meron kaming ebidensya na magpapakita na yung clearing team, mga isang oras dun sa bahay mismo ni Kong Teves, mga isang oras sila na wala silang kasama. Tapos may mga dalawang Walang witness. Walang witness Wala sa loob pong- ng kwarto. Wala pong witness, mga halos isang oras. Wala pa po. Wala pong media, walang barangay official. So nung sinabi po natin na nagkaroon na ng search warrant, after ng implementation ng search, after na po yun nung clearing team. So mga isang oras na nagkaroon ng clearing team, tapos dumating po yung barangay, tapos namili po sila ng tauhan ni Kong Teves na magwi-witness, saka po sila nag-ikot. So nung nag-ikot po, nakita na po nila. Ang nakakatawa nga lang po dito kasi, personal ko po nakita yun sa bahay, sa akin sa Utopia Resort. Ang pinaglagyan po ng mga allegedly na nakuhang granada, parehas po sa laundry. Sa laundry section po ng bahay, saka ng resort. Tapos po, ang nakakatawa po dito, pagka narinig nyo po yung testimonya ng mga witnesses namin doon, hindi naman po talaga nakatago. Yung granada, nakuha po sa laundry basket ng bahay. Yung mga armas, nasa gilid lang po nung pader dun sa resort. Tapos, paano naman po yun, alam naman po ni Kong Teves na i-raid na po siya. Tapos, ganun lang po ba ang tingin yung gagawin ni Kong Teves kung nagtatago po talaga siya ng granada? Iiwan niya lang po sa mga lugar na kung biglang dumating na po yung raid, makikita po kaagad ng mga pulis. So, yun po yung sinasabi namin na irregularity na nangyari po dun sa raid, sa Bayawan po. May tanong pa dito sa likod. Microphone, paki-introduce yourself. Hello. Yan. Alan Gatus po from GMA DCWB. Attorney Topacio. Hindi ko kilala yan. Attorney, binabanggit nyo kanina no, dun sa timeline ng mga facts na nangyari bago tong pagpatay kay Negros Oriental Governor Digamo. Binabanggit nyo lahat ito scripted. Itong mga pangyayari na to, kung lahat ito scripted, sino ang nasa tingin ninyo na nag-orchestrate o gumawa nito para isagawa itong harassment, sabi nyo nga dito kay Congressman Teves? Alan, I would not want to conjecture on that kasi katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng binanggit ko ay factual. Mapapatunayan namin yan. They are either matters of public record or we have evidence to that effect. We have testimonial and photographic evidence, etc. Yan lang yung kung sinong gumawa ng script niyan, hindi namin mapapatunayan yan At ayoko nang maghaka-haka dyan. Kasi we are only dealing with facts here, either facts, real facts or legal facts. Okay. Ang tingin na lang natin, sino bang makikinabang dito sa mga nangyaring ito? Na masira yung political base ng mga Teves. Katulad dong sabi nga ni Kong Ani, ano bang pakinabang ko kung mapatay si Governor Digamo? Uupo ba ang kapatid ko? Hindi. Ang umupo, kalyado rin niya. O, di ba? Anong mapapala ko? So, yun po ang tingnan natin, sino bang may mapapala pagka na-frame up si Arnie Teves? Sino bang mapapala, sino bang merong mapapala pagka nawala? Si Governor Digamo. Yan ang tingnan natin. Somewhere there, you will find the answer. But of course, with respect to proof, mahirap po. That is very hard to come by kasi nga, mukhang conspiracy ito And when it comes to that, ayoko magsalita ng hindi ko mapapatunayan. I want to deal only with facts, the facts and the law. Thank you, Alan. Okay. Madagdag ko lang, gaya na sabi ni Attorney Topacio, ano magiging motive ni Kong Teves? Pagkakaalam ko, last term na rin ni Governor Digamo. So definitely, hindi na siya makakatakbo sa susunod na election. So ano ang iintayin na lang niya yon at pwede siyang lumaban. So, hindi na, kung ang uupo, gaya na sabi, ang uupo, hindi rin naman yung si Congressman Pride, si Henry, hindi rin naman siya. In fact, ang tataas dyan ay yung Vice Governor. So, walang dahilan na ngayon, tsaka yung timing ba,
yung timing na ngayon mo gagawin, kung yun ang angulo na tinitingnan nyo. Pero siguro, ang maganda rin dito, well, hindi ko naman kasi ma-validate kasi gaya na sabi ko, I do not want to rely on social media accounts. Pero pag titingnan nyo sa social media, meron din ibang mga angulo na sinasabi, not necessarily pointing to Congressman Teves. So siguro maganda rin, dapat i-consider din yun dahil pag titingnan mo, medyo may logical something to do with isabong din, di ba? So titingnan, pwede rin nilang dapat tingnan, I mean, if they want to be fair in their investigation, all angles should be considered. So wag din lang kasi para lumalabas, ito yung political enemy na ano nila na political kagad, no? So, and syempre, mas maganda nga naman talagang pakinggan at kakagatin, very sensationalized kung political ang angle na tinitingnan. Pero gaya na sabi ko, hindi ko rin alam kasi social media accounts din to eh. Pero if you're an investigator, no, investigating a particular crime or an offense, ang dapat mong gawin, all angles should be considered. Hindi yung naka-zona ka na lang sa isang bagay eh. No? Naka-zona ka na lang isang bagay. Dapat yan, lahat ng anggulo titingnan mo, other possible angles. Sa pagkakalam ko rin, wala, kung ang sinasabi nila na military raw ito nag-operate. Sa pagkakaalam ko, for the longest time nakilala ko rin si Kong Teves, ang kanyang security has nothing, wala siyang military or from the PNP siya na security. No? So, kaya kung ang sinasabi nila na members daw ito ng military, hindi ko alam kung paano. In fact, nung last election, yun pa nga ang issue nila eh. Ang issue nga nila is also yung military is against them during the last elections. That's one of the issues during the last election. Na yung military is against them na kaya prevented yung kanilang supporters from voting. No? So, ibig sabihin, wala silang hold, whether in service or outside of the service from the military. No? Yun lang ang tinitinaw ko. Sa akin lang ay the PNP or whoever is investigating this should look at all angles, no? And not zone in only on the sinasabi nilang political angle. No? If they want to show that they are fair. Kasi ngayon, from day one, wala kang maririnig. Nakazone na kagad sila doon sa political angle eh. Hindi nila tinitingnan yung ibang angles eh. Diba? Okay. And I think that is unfair dito naman kay Kong Teves, no? Follow up lang Attorney Topacio at saka Attorney Joke, no? Nabanggit nyo kanina, Attorney Topacio, na parang may conspiracy dito sa pangyayari kay Kong Teves, no? At nung palang 2 months ago, binabanggit nyo, nagpa-press con na itong si Kong Teves dahil nga sa may mga intelligence information siya na i-raid siya, ikakansela yung mga baril niya. May nabanggit ba si Kong Teves na nanggigipit sa kanya dito sa mga pangyayari na to? Well, he has some ideas that he discussed with me personally, but right now, I would like to invoke lawyer-client confidentiality with respect to that. Kasi wala pa ring validation yon. May mga I mean, mas maano niyo naman eh. People in power pa to, Attorney. Madideduce nyo naman. Attorney. Some of them are in power, some of them are not in power. Maraming angulo. Kaya nga, tama yung sinasabi ni Attorney Toby eh. Kung ikaw ay investigador, masyadong maaga pa. Para mag-focus ka sa isang tao, explore all possible angles. Buti nga may nakakapansin na hindi na kami. Baka sabihin nyo, self-serving pag kami. Bakit walang security? Diba? Bakit ganon katindi yung pag-enforce ng search warrant? Wala naman si Kong Arnie. Overkill eh. Ang dami pong angulo. At ayun nga, may intelligence report na naman kami na pati si Governor Pride. Alam nyo, hindi ko matagal kilala si Governor Pride. Pero nung nag-abogado ko diyan, nung under siege na siya sa Kapitolyo, at just to show you the kind of person he is, nandoon kami. Doon na ako, hindi na ako umalis sa Kapitolyo noon kasi under siege kami, nakakwentuhan kami about his life. Alam mo nung dumating yung DILG representative doon at sinabi daw may order from Secretary Abalos na bumaba na, sabi namin, sir, huwag kayong aalis dito. Iminintay tayong TRO sa Korte Suprema. Baka i-issue anytime. Sabi niya, wag na, andyan na yung mga followers ni Degamo.
Umalis na tayo. Wag po, sabi ko, masisira. Kailan to? Kailan ba itong, yung lumabas yun sa COMELEC na ina-unseat siya. Di ba? Oo. Wag ko, sabi ko, hihina ang ating, ang ating leverage kung wala na tayo rito because possession is 9/10 of the law, blah, blah, blah. Point of view ng lawyer. Possession is 9/10 of the law. Wow. Sabi ko, yung mga ganong argumento, kami mga abogado, ayaw namin siyang palisin. Sabi niya, alam mo, second life ko na ito, ayoko na ng gulo, sabi niya. Bakit second life? Hindi ba nasabugan siya ng bomba noong 2008? Siya, si Henry yun. Oo, hindi siya ang target. Collateral damage siya. Yung sa 2008 yun, sino ang target? Sino ang target yung, yung taga Mindanao na, sino ba yun? Si Wahab Akbar. Yun. Yung tatlo asawa umiiyak dun sa Ataol. Grabe. Muslim eh. Last na lang, attorney. Anyway, ituloy ko lang. Okay, Sabi sige. niya, alam mo, Attorney Topacio, hindi worth itong governorship na may isa lamang buhok ng aking follower na matamaan. Wag na. Alis na tayo. Sinabi niya. After lunch, bumaba na kami, nagpasalamat na kami, nag-iiyakan yung mga tao. Bumi na kami. Then pumunta kami ron sa isang restaurant doon, nag-inuman kami para pampaalis ang sama ng loob. Anong buwan na to? January? Kailan ba yun? Last year? Last year ba ito? Hindi ko naman tandaan na tumatanda na ang lolo nyo eh. Oo. Grabe. Yun, that is the kind of person he is. Huwag naman sana nilang pambihira naman, oo. Kawawa naman yung tao. It does not even want to be confrontational about it, bago i-raid nyo. Huwag naman sana. Sana mali. I want to be proven wrong this time. Okay. Question to, attorney, pinaparelay lang po sa akin, no? Mayroon daw po bang private army ang pamilya ni Kong Tevez? Nasaan? Noong nga tinanggalan siya ng armas, di nataranta siya, di ba? Kung may private army, hindi ako matataranta. Bakit ba? Tanggalin niyo ako ng armas, may 10 pa akong taong armado, pakialam ko ba? Pero he was alarmed at i-publicize niya yun. Alam niyo yung mga ganyan alam na naman natin yan raid, Granada, private army, all of these things are intended to trigger adverse public opinion. Kaya nga sabi ko noon, maging sober tayo. Nasaan ang private army? Sino-sinong miyembro? Pakibigay nga yung listahan. Halimbawa si Melchizedek na kuy-kuy yan, private army yan. Kasama sa private army yan. Si Wilson Lee Flores, private army yan. Nasaan sabi ko nga, ang daling magsabi, siya mastermind, may private army yan, kanya itong mga armas. Patunayan nyo muna. So yung mga armas na nakuha last week, dinideny ni Congressman na sa kanya yun. Talagang hindi. Yes, Will, ikaw ba naman? Alam mo na, di ba? Ikaw naman. Parang walang iniwan yan doon sa mga babaero. Buti lang, hindi ako gano'n. Naririnig ko lang na. Alam mo nang titignan yung cellphone mo, buburahin mo na yung mga text message. Di ba? Parang obvious na hindi ka maglalagay. Ako, wala kayong makikita rito. Dahil wala talaga. Pero narinig ko 3 daw cellphone. Joke lang. Joke lang. Fake news yun, fake news. Joke lang. Attorney, may nagpapatanong po, Attorney Topacio. Si Attorney okay. May pahabol. Si Attorney Joke na. Kung may private army yan, hindi nakakapasok na sana yung unang clearing para i-serve yung warrant, di ba? Kung may private army yan, hindi dapat nagkagulo na yan noon nung na-serve na yung search warrant, no? May bodyguard, yes. I mean, very typical naman, may bodyguard. Pero kung sasabihin mo na yung bad connotation ng private army, wala, dahil kung meron yan, hindi na nakapasok or nahirapan man lang pumasok yung search warrant, di ba? Yung ma-serve yung search warrant. Wala namang report, no? Walang resistance, nakapasok doon ng ayos, although our position is illegal yung search, pero nagawa nila yung gusto nila freely doon sa lima. Limang bahay? Limang buildings. No, I mean, house establishments. On the same day ba? Oo. So, simultaneous. So parang kung may private army yan, dapat siguro nagkaroon ng at least resistance o gulo. No such thing happens. Kaya masasabi ko na wala. Attorney Doc, sabi nyo, childhood friend ninyo at classmate si Congressman Tevez, nasa personality ba niya na
pwedeng gumawa ng ganyan? Can you describe him? Anong klase siyang tao as a person? Curious lang. Well, maano nyo lang kasi kung Pilyo ba yan? Mischievous? Hindi naman. Hindi naman. Matapang ba? Well, Galit? matapang ko sa matapang, kita nyo naman. Matapang siya. Gano'n naman siya talaga and very vocal. Nanununtok ba yan? Pero Hindi naman. as far as, wala naman akong nakita na sinuntok. Pero as far as ito is magagawa ito, I don't think he's capable of doing this. Okay. Kaya Tony Topacio at Tony, may nanonood po sa ating reporter ng PNA. Pinapatanong po ni Jun Perfecto Raimundo Jr. Kung pwede raw invoke ni Representative Arnie Teves ang kanyang parliamentary immunity if and when Pwede ba gamitin yan legally? Ang parliamentary immunity naman during session, and if the crime for which you're being arrested is not more than, carries a penalty of not more than 6 years. Yun po. Walang parliamentary immunity. Pero dagtungan ko lang yung sinabi ni Toby, just to show the kind of person Arnie Teves is. Alam nyo, noong binalita ko sa kanya na may tao siyang na-arresto at dinala sa Maynila, alam nyo, sinabi pa niya, yung isa dyan may diabetes. Yung make sure yung mga gamot nila na ipapasok sa loob ng kulungan. That is the kind of person he is. Yung pa naisip niya, may problema na siya, may problema na yung pamilya niya, naisip pa niya yung mga tao niya, yung gamot. Kailan yung last time nakausap si Congressman based on kwento nyo? Kailan ba yung raid? Kailan ba yung raid? Sabado ba? Saturday, nausap ko siya. Nireport ko nga na may mga taong na-aresto. Yun nga, sinabi niya. Nagulat nga ako na sinabi, yung mga gamot ng mga tao, sino-sino? Sinabi ko sa kanya, sabi, yung mga gamot, yung isa dyan may diabetes. Make sure may gamot. So yun lang ang nire-report ko lang sa kanya ang situation on the ground. Thank you, Ronnie. Yeah. Attorney Topacio, good morning. DWIC, Jopel Peleño po. Sir, hindi ko kilala tong organization na to May show yata kayo dyan. Meron ba ganon? May IC ba? Sir, may DWIC. Sikat ba yun? May programa ka doon, sir. Siguro may nakikinig. Ililimang taon na, hindi pa naman kinakansela. Sir, malakas ang programa nyo Sir, may kumakalat po kasi sa social media na nililink po yung asawa ni Governor Digamo kay sa dating pumanaw na si Pamplona Vice Mayor Bongbong Divina Gracia. Ano po yung comment nyo dito, sir? Sorry. Ano yung kamag-anak niya? Nililink po ang asawa ni Governor Digamo sa dating pumanaw na si Pamplona Vice Mayor Bongbong Divina Gracia. Bali, pumanaw na po ito. Pumanaw? Pinatay ba yun? Hindi ko kilala Natural death. Okay. Nililink? Paano nililink? Sorry, Social media daw, sabi niya. Paano? Ano sabi? Ano ba sabi? Ano sabi nililink lang, sir. Bali, parang may connection daw yung pagkamatay. Parang gano'n. Wala. Nililink lang. Nililink yung... Yes, teka, hindi ko mag-get, sorry medyo... Hindi ko alam hindi ako updated sa showbiz happenings. Nililink yung asawa ni Governor Digamo sa pagkamatay. Kala ko natural causes. Doon sa namatay po, sir, parang may okay. Parang may link sila, sir. Yes. Hindi ko nga kilala. Sino, anong vice mayor ng? Pamplona po, sir. Negros Oriental. Hindi po kasi sa Pamplona sa akin, alam ko sa Las Piñas Sa taga Parañaque. Yes, sir. Hindi ko alam. Meron bang ganon? Yes, sir. Kumakalat po sa social media, sir. Well, yun nga sinasabi na to. Hindi ko alam to This is something that is new to me, Pero, yun ang sinasabi ni Attorney Toby. Kung may maganyang angulo, no matter how far-fetched, duty ng investigador to follow the lead. Ngayon, kung wala talaga, at least na-eliminate mo yung isang yun. Di ba? Yun talaga ang duty ng investigador if you're thorough. Kaya sabi ko, huwag kang mag-fixate ngayon sa isang suspect to the exclusion of all other motives, of all other perpetrators. Kasi talagang mamamali ka. This is too early. Kaya nga, I pleaded for sobriety kasi ang problema, pag nagsalita na yung mga superiors mo na ganito, ganon,
parang license na yun na sinabi ni Bossing, ito na lang. Yung mga ibang katulad yung, yung isa, yung angulo ng, yung isang angulong sinasabi na yung wala yung mga security, Yes, sir. tignan din yun. O kung hindi na naman sa atin sinasabing totoo, no? Pero kung meron ganon, titignan din natin, di ba? You'll never know. Meron hinandle na kaso ako noon sa Bacoor, yung kay Miranda. Ewan ko, naalala niyo yun, mga bata pa kayo. Yung binaril yung si Mayor Miranda, as it turns out, hindi ko sinasabing ganito naalala ko lang kasi yung sinabi ni Jopel yung pala, yung asawang ang nag-mastermind. Hindi ko sinasabing ganito hindi ko alam yun, ngayon ko lang narinig yun. Naalala ko lang bigla nung sinabi ni Jopel. Na biglang nawala yung security and then if I remember it correctly, nagpatakbo sa ospital yung asawa. Binarel. As it turns out, may boyfriend palang military. I'm not saying again na ganito. But you can know, you Anong can case to? Anong case? Miranda. Mayor Miranda. Bacoor, Cavite. I-google nyo. Matagal na po yun It's been a long time. Ang tatay ko, lead counsel noon, I don't remember kung Tatay mo, lawyer doon. Yes. Lawyer siya ng mga Miranda. Noong pamilya Miranda, yung biktima. As it turns out, na-aresto yan, yung asawa na detain. Ewan ko lang kung ano nangyari sa kaso. May tanong sila dito. May tanong, pakatapos niya. Naalala ko tuloy bigla. Yes. Sila naman, may tanong dito, dalawa. May tanong naman sila. Tony, yung turn of events, sabi paki-mention nyo lang parang name nyo ulit. John Villamente po sa Tribune. Yes, Daily Tribune. Yung turn of events, sabi nyo mahina yung mga evidence na ginagawa ngayon ng PNP. Naniniwala rin ba kayo na kakasuhan talaga si Congressman Teves about the Digamo slay? We don't know kasi the only live case, if you may call it that, yung complaint affidavit regarding a 2019 incident. Yun pa lamang. Dito, wala pa. Kaso naman yun Exactly. Kaya nga, sa amin, hinihintay namin. Yun nga, the timing again is suspect, parang yung kasong yun, ang tagal-tagal na 2019, biglang may sumulpot na lang nung napatay na si Governor Digamo, na parang ang tingin lang naman namin na nag-ride on lang dun sa publicity, sa sensationalism, sa public sympathy, regarding the Digamo case and against Congressman Teves. Parang nakisakay lang kasi tagal na So parang nabubuo talaga yung conspiracy. Yes, at saka sabi nung isang long-time lawyer ni Congressman, si Attorney Agoncillo, that has already been inquired into by the police doon sa Negros Oriental at na-clear na si Congressman Teves doon sa pagpatay na yon. So, baka yung may mga tao na naniniwala na sila ay eco-friendly at nagre-recycle, na-recycle yung kaso. At saka, again, base lang naman sa sinasabi nila sa news. Ang sabi nila, yung pag-search daw for illegal possession of firearms has nothing to do with the Digamo case. Pero parang nakakapagtaka, bakit naman all of a sudden, biglang ngayon ka magse-search nung biglang, you have all the time in the world para kumuha ng mag-search. Oo, at saka na-predict na nga yan ni Kong Arnie months back. Pero bakit ngayon mo biglang i-enforce yung search? Tapos pero sasabihin nila, it has nothing to do with the Digamo incident. Pangalawa, bigla rin, because of this Digamo incident, bigla naman nabuhay yung 2019 at sasabihin din nila na supposedly, dinawit din daw si Kong Arnie by this supposed group na responsible din daw dun sa 2019, 2023 na. Diba? Pero sasabihin, it has nothing to do with this. So, kaya medyo suspect din talaga yung motive kung bakit all of a sudden, biglang nabuhay at biglang gumalaw because triggered by this particular incident. Diba? Siguro hindi napakahirap naman isipin na wala naman siguro maniniwala na yung search warrant
was not in connection with the Digamo incident, di ba? Pero yun ang sinasabi nila. It has not, I mean, they're very open about it, that it has nothing to do daw with the Digamo incident. Well, pati yung 2019, nabuhay lang because of this eh. Ang sinasabi, parang, again, don't quote me on this, na rinig-rinig din lang na natanong lang daw kung something to do with dun sa incident nga noong 2019, no sinabi, okay. So yan, implicated ulit si Kong Arnie for the 2019 case. Sabi ni Attorney Topacio, sa ngayon, wala pa, formally, no? Wala pa kami natatanggap charging Kong Arnie insofar as Digamo case is concerned. Ang lumalabas lang, kaya nga, yun ang masama eh, kasi ang impression ay binibigay that he was already charged for the Digamo incident. But actually, ang lumalabas is for a 2019 incident. No? For the 2019 incident, hindi ito, na matagal na rin yan, na imbestigahan na yan nun eh. Diba? Ay, microphone. Well, we stand by our position, no, as lawyers, that the procedure being observed from day one, it was not followed. Yun, whether from the implementation of the search warrant and even dito sa pag-charge kay dalawang incident yan eh. Kaya sabi nila yung sa firearms has nothing to do raw with this incident. So we are of the position that the application and the service of the search warrant is highly illegal and irregular. Yung pag-tag kay Kong Arnie insofar as Digamo concerned is also very premature and ang tingin namin talagang walang basis, no? So with that also tingin namin highly irregular din yung investigation. Yun yung Mayor Lito Miranda ng Bacoor. I-research nyo. Sa sobrang tagal, 1990s pa kasi yun eh. Na-mention niyo Bacoor, may bagong balita lumabas lang sa social media. Sabi daw ni Senator Bong Revilla, kailangan sana bumalik na daw si Congressman Tevez. Kasi daw, yun wala daw siya dito, ang pag-alis o pag-iwas ay maaaring indikasyon ng maaaring guilty ang isang tao, pero kung wala talagang kinalaman si Congressman Tevez sa pagpatay, ay hindi gugustuhin ng kongresista ganito ang isipin sa kanya ng lahat. Yung advice ni Senator Bong Revilla, bumalik na siya. What is your comment? We respect the opinion of the good senator from Cavite. Kababayan ko yan at malayo ko pang ang kamag-anak yan. Kita nyo, medyo magkahawig kami, no? Pero alam nyo, yung sinasabing it's not as simple na flight is an indication of guilt. Unang-una, nasaan ang walang charge eh. What is he fleeing from? What is he fleeing from? Walang charge. There's no warrant, there is no indictment, nothing. So dapat maliwanagan si Senator Ramon Bong Revilla ng ganyan.